Galit na galit ang China dahil sa bistadong sleeper cells nila. Kutsero, oh my goodness. Ayan na nga, nabisto kasi kaya galit na galit. Yan ang sinabi ng kanina. Yan ang sinabi ng Chinese Embassy. Chinese Embassy kanina sa isang balita nitong Manila Times. So, papakita ko sa inyo. Galit na galit eh. China denies sleeper cells in Manila. Ano sabi? Tingnan natin kung anong dahilan nila. Kung anong excuses nila. Ayan, game. Ito. The Chinese Embassy in Manila belied allegations that China is maintaining sleeper cells and conducting infiltration and intervention activities in the Philippines. Alam nyo mga kutsero, bakit sila nagsalita ng ganito? Kasi nitong nitong October 17, ito yung balita, may naaresto ang NBI. Ano yung naaresto? 6 na Chinese tenants sa Valle Verde Village. Wala nang problema kung Chinese tenants sila doon. Kaso nga lang, nahulihan ng armas. Yung armas nila may label, People's Republic of China. Pati yung bala nila may label, People's Republic of China. Paano ka hindi magdududa na may sleeper cells dito sa ating bansa? Sa mga hindi po alam kung ano yung sleeper cells, simple lang po yan. Yan po ay grupo ng mga, in this case, Chinese, but it can be any group. Pwedeng terrorist group, pwedeng, nagkaroon tayo ng sleeper cells dati sa Mindanao nung panahon ni Digong bago magmarawi. Bago magmarawi siege. Ayun, may mga sleeper cells ng doon, ISIS sa Marawi. Sleeper cells, ito yung grupo ng mga, call them mercenaries siguro. Kaso nga lang to, sundalo ng China Tapos, kumbaga, nagsasama-sama lang sa isang lugar at nag-iintay sila ng order. Nag-iintay sila ng pagbaba ng order galing sa kanilang principal. May it be a terrorist group or in this case, a government. Tapos, pag bumaba na yung order at sinabi na, game. Atakihin nyo na. Ayun, aatake na sila. Yun po ang sleeper cells. May nahuli na 6 na Chinese sa Valle Verde Village nitong October 17. Ang nangyari, ito. Okay. The Chinese tenants disclaimed ownership of high-powered weapons kasi may nakuhang weapons marked with from People's Republic of China and ammunition in their residence, claiming that these items belong to their security personnel. Security personnel? Naglulukan ba tayo dito? Security personnel daw. Tapos merong markup from People's Republic of China. Nakapagpasok kayo ng baril sa Pilipinas? Dumaan kaya sa customs to? Bago natin ituloy ang ating topic for today, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Mga kutsero, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Pagka-download nyo yan, gawa kayo ng account at lagay nyo ba account details nyo dyan. At pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees through GCash, cash pickup sa mga pawn shops at sa mga bangko din natin dito sa Pinas. At kung gagamitin nyo po nga yung promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. I doubt na dumaan to sa customs. I sincerely doubt na dumaan to sa customs. Malamang sa malamang na smuggle to. This is smuggled. I doubt na manggagaling to sa customs. The same source revealed that among the items found in the house were badges designating roles such as blasting team, recon team, support team, assault team, machine gun team, and sniper team. Yan na nga. May team-team pa sila. So, nahuli nga. Ayan. Tapos may lumabas na balita. Itong balita na to, sinabi ni Alunan. Ayun nga, no? Tapos, no October 24, ayun nga, nag-post si Rafael Alunan.
dating secretary ni Tabaco ni Fidel Ramos. Yan. On October 16, the NBI raided a house in Valle Verde in Pasig. Arrested and detained were 6 Chinese nationals and their 2 Filipino security personnel. Taken from them were high-powered firearms and ammunition marked with "From People's Republic of China." Tapos mga badges nga, no? The discovery indicates China's malevolent intentions by prepositioning clandestine forces for future action. Dito po ngayon nagkaroon ng conspiracy theory na baka merong sleeper cells dito sa Pilipinas. Ngayon mga kutsero, kung totoo po yan, hindi po ako magtataka. Actually, feeling ko nga meron na nakaposition sa ating national grid. Bakit? Diyos ko, lahat na nagtatrabaho doon sa ating national grid of the Philippines, majority sa kanila ay mga Chinese. So pag sinabi ng China na, i-shutdown na yung national grid ng Pilipinas, wala. Kasi state-owned yan eh. Yung kumpanya na nag-invest dyan na 40% dyan sa ating national grid ay state-owned energy company ng China. Tapos karamihan na executives nila puro Chinese. But anyway. Ngayon, ito na nga. The question racing through my mind, sabi ni Rafael Alunan, is how many more communities are harboring sleeper cells within striking distance from our centers of gravity around the country? Sino kaya ang mga nakatira malapit sa Malacanang, malapit sa Senado, malapit sa Kongreso, sa Supreme Court, sa ating mga kapitolyo, sa headquarters ng Armed Forces, PMP, Coast Guard, EDCA sites, etc., etc. Saan kaya sila nakaposisyon? Yun. Nung kumalat itong Facebook post na ito, which is, 60-40. 60% possible, 40% hindi possible. Pero, alam niyo na, mga kutsero, ang China ba, do you think, walang strategy for espionage? Meron yan. Aning yan eh. May mga spy activities yan. So malamang sa malamang, meron na talagang sleeper cell sa Pilipinas. Alam nga nila kung kailan tayo magre-resupply ng BRP Sierra Madre eh. Pag may resupply mission, alam nila kung kailan. Nakakaposisyon sila ng mga barko. Alam na nila yan. Meron talaga. So ito na nga, kumalat nga itong Facebook post na to ni Rafael Alunan III on October 24. Kaya ngayon, galit na galit ang China. Galit na galit ang Chinese Communist Party. Ang komunistang China. At ipinadaan nila yan sa kanilang Chinese Embassy sa Manila. Ngayon, ito sabi. We strongly oppose and condemn such baseless allegations and malicious spreading of disinformation. Ay? Kayo nga, nagpapakalat kayo ng disinformation sa Pilipinas eh. Ano yung disinformation nyo? Na kayo ang merong historical rights dyan sa West Philippine Sea. Pinapakalat nyo yun, tigas ng mukha nyo. Anyway, tuloy natin. The embassy was reacting to reports that the National Bureau of Investigation recently arrested several Chinese in Pasig City and seized some firearms and ammunitions. The report fueled suspicion that China has prepositioned its forces in the Philippines. Hindi humalayo sa katotohanan yan, mga kutsero. Ito ang sabi ng Chinese Embassy. We have taken note of the relevant reports and details of the case. The Chinese Embassy is working with the Philippine law enforcement authorities to investigate the said case to jointly combat transnational criminal activities. We have also noted that the NBI officer working on the case pointed out that there's no truth that this is part of the plan of the Chinese to create a destabilization plot in the country. Sige nga, sabihin nyo nga yung pangalan. Sino yung officer na yan? Sige nga. Alam niyo yung mga alam niyo mga Chinese na to? Maski kung babasahin niyo yung nila, yung Chinese state newspaper, si Global Times. Mahilig sila sa ganyan. Yung mga anonymous source or for
This report is coming from a highly placed military ganyan-ganyan who requested anonymity. Ang hilig sa ganyan. My goodness. Anyway, it lamented the dissemination by some officials of such highly irresponsible remarks, dramatizing and hyping up maritime differences. Kayo yun. Vilifying the performance of normal duties and exchanges of Chinese institution and personnel. Wait. So, wait lang. Are you admitting that they are members of a Chinese institution? Tinatanggap nyo ba na sila ay personnel ng Chinese government? Yan yung sinabi nila eh. Vilifying the performance of normal duties and exchanges of Chinese institutions and personnel. Working visa ba sila? O tourist? Pero sana ko sinabi, vilifying Chinese, the Chinese race, etc., whatever. Kaso mayroong qualifier. Ang qualifier is institution and personnel. So, tinatanggap nyo ba na they are, in fact, members of the Chinese government? Ayo ha. Tapos kami yung fake news. And even inciting racial hatred and sowing xenophobic statements, sentiments. Alam nyo, ito lang masasabi ko dyan. Huwag kayo magpa-victim. Gusto nyo victim card? Piprintan ko kayo ng victim card. Gusto nyo? Biktima daw sila kasi ginagalit daw ang mga tao laban sa kanila. Hindi. Nagagalit ang tao ng kusa sa inyo. Dahil sa kung ano-anong kalokohan pinaggagawa nyo sa aming Philippine Coast Guard, sa aming Philippine Navy, at kung ano-ano pang kalokohan yan sa aming resources dyan sa West Philippine Sea, yung inyong pambubuli, yung inyong pangwawalang hiya, yan, dyan nagagalit ang mga Pilipino sa inyo. Yung kanyang pagiging doble cara. Kaya kayo sinasabihan ni Senator JB, lumayas na kayo sa Pilipinas eh. Kaya kayo nasasabihan na lumayas na kayo sa Pilipinas. China has always been dedicated to properly handling differences through dialogue and consultation. Not really. Not really. Walang ebidensya niyan. So as to preserve stability in the South China Sea, the responsible words and deeds of the relevant Filipino individuals run counter to the consensus of our two heads of state that maritime differences should be put in a proper place and well managed through dialogue and consultation, thus creating disruption to the diplomatic efforts. Nag-usap na yung dalawang presidente natin. Di ba dapat pinag-uusapan yan? Bakit nyo nilaser yung mga PCG namin? Bakit nyo binangga yung aming... ba't nyo binabangga yung aming mga barko? Bakit nyo winoter cannon? Yung nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Anong diplomatic doon? Nasaan ang dialogue doon? Nung tinatawagan kayo, hindi kayo sumasagot. Nasaan ang dialogue? Wala. Hindi kayo nakikipag-usap. Mga sinungaling kayo. It is hoped that the Philippine side will work in the same direction as China. No. Hindi. Kasi nananakop kayo ng ibang teritoryo. And follow through on the consensus between the two heads of state so as to jointly safeguard our bilateral relations and maintain peace and stability in the South China Sea. Okay. So galit na galit ang what do you call this? Ang Chinese embassy dahil nagsalita daw tayo ng disinformation. Oh, yeah. May disinformation daw kasing nagaganap. Saan na yun? We strongly oppose and condemn such baseless allegations and malicious spreading of disinformation. Yan yung sinabi. Marami rin disinformation na nakakarating mula sa China papuntang Pilipinas. For example, na walang kwenta ang PCA ruling. That's disinformation. Bakit?
Kasi po, ang ruling po ng PCA or the Permanent Court of Arbitration is already part of international law. Parte na ho yan ng ating international law. So kahit hindi pa ma-enforce yan, dahil wala pa tayong kakayanan na i-enforce yan as a coastal state, it doesn't necessarily mean na wala siyang silbi. Diba? Enforcement, tulad nga nan, dahil hindi naman to korte, kasi usually sa korte ang ang pag-i-enforce Diba? Magbibigay siya ng decision, i-enforce din ng korte yung desisyon na yun. Pero dahil sa Permanent Court of Arbitration, hindi naman talaga siya korte. It's an arbitration body. So, nagbigay siya ng desisyon na walang mabubuong teritoryo dyan. Walang teritoryong pwedeng makuha ang Pilipinas dyan. At yun ang ipinapakalat dito sa Pilipinas. Di ba marami naniniwala, wala naman pwedeng teritoryo dyan. Kasi low tide elevation yan. Etc. etc. Hindi nakakabuo yan ng territory. Bakit ang Pilipinas ang nagkiklaim ng territory dyan? Di ba yun ang kinakalat na disinformation yun? Alam niyo kung bakit? Kasi China ang nagkiklaim ng territory. Anong claim nila? Ipinaglalaban lang namin ang aming territorial sovereignty. Yung mensahe po na yun, mga kakotsero, yung mensahe na yun ng PCA, hindi po yun patungkol sa Pilipinas dahil wala po tayong kiniklaim na territory. Ang kiniklaim po natin dyan ay exclusive economic zone. Ang nagkiklaim ng territory si China. Kaya nga merong 9-dash line na naging 10-dash line. Dati 11-dash line, naging 9, tapos ngayon 10. 10-dash line na siya ngayon. Kasi kiniklaim niya yung buong South China Sea as part of their territorial waters. Kayo ang nagkakalat ng disinformation sa Pilipinas. China. Chinese Embassy. Gumagamit pa kayo ng mga Pilipino para ikalat yung disinformation nyo. Kaya mga kotsero, nakakatawa. Nabasa ko lang naman to kanina sa Twitter, no, habang binabasa ko yung mga ibang related articles dito sa topic na to. Syempre, nagbabasa-basa ako sa Twitter. Anong nangyari? Nabasa ko to. Yan. May bagong post si Commodore J. Tariela. Ayan, November 5, 2:37 p.m. Ayan, bago. Fresh na fresh. Ngayong araw lang na to. Anong sinabi niya? Itong sinabi niya, mga kotsero. Nagulat ako sa sinabi niya. Here in the Philippines, there has been cases where individuals suspected of sympathizing with communism or being leftists have been arrested or questioned by the military. Meron na naman ganap na ganyan. Kapag ikaw kasama sa grupo ng CPP, NPA, NDF, kino-question ka ng militar. Consequently, some argue that it is an appropriate moment for lawmakers to contemplate redefining treasonous acts, particularly in relation to foreign influence. Ay, medyo mabigat itong sinasabi ni Commodore J. Tariela. Meron daw mga tao na nagsasabi na ito na raw ang panahon para gumawa ng batas o amyendahan ang ating batas tungkol sa treason. Ibig sabihin, babaguhin, amyendahan yung revised penal code. Yung ating revised penal code, mga kotsero. Amyendahan siya to include, ito yung proposal, to include through this new law, the PNP and other law enforcement agencies and even the military would have the authority to arrest and investigate individuals suspected of involvement in Beijing's information operation. So kung ikaw ay nagkakalat daw ng pro-China narratives or pro-Beijing narratives,
pwede kang arestuhin at imbestigahan. Yun ang sinabi. If implemented, this legislation could effectively curtail the proliferation of Chinese fake news purveyors, pro-China apologists, and paid trolls, thereby addressing concerns surrounding misinformation and foreign influence. Yun. So yung mga pro-China daw, pro-China apologists, mga bayarang troll, at fake news purveyors, nagkakalat doon ng fake news tungkol sa China, ay pwedeng imbestigahan at kung may probable cause, arestuhin. I was having that thought. Iniisip ko siya, possible ba to sa konteksto ng Pilipinas? Kaso, may nabasa rin akong sinulat ni Father Ranhilio Aquino. Sa mga hindi po nakakilala kay Father Aquino, Father Ranhilio Aquino, hindi po siya related sa mga Aquinos, no? Yung Ninoy Aquino, etc. Hindi po siya related doon. Hindi ho. Iba. Siya po ay isang pare at siya rin po ay may Juris Doctor. Okay, hindi ko lang alam kung nagtuloy siya sa pag-aabogado. Pero siya po ay ang dean. Siya po ang dean ng San Beda Law School. Alam naman natin mga kotsero, ang San Beda Law School is one of the high-level law schools in the Philippines. Siya po ang dean ng San Beda Law School. Ito ang sinabi niya. We need a law that will make it punishable for any Filipino to receive any reward, monetary or in any other form, granted by a foreign government for advocating either in public writing or speech, any position favorable to such a government and inimical to the interests of the Philippines. Inimical to the interests of the Philippines. Ano sinabi ni Father Ranhilio Aquino? Dapat daw magkaroon tayo ng batas kung saan kahit sinong Pilipino nang mapapatunayan na binabayaran in any monetary, ng pera, or in any other form. Ano pa kaya ay ibang paraan na nakakakuha ka ng isang benepisyo galing sa foreign state? Monetary or in any other form. So kung ikaw daw ay isang Pilipino, number 1, na nakakatanggap ng reward, pwedeng pera o benepisyo, monetary or in any other form, cash or incentives. Okay. Tapos, ang ipinapakalat mong balita ay kasi hodang ito ay isang public writing or speech at ang posisyon ay pabor sa ibang gobyerno at hindi ikabubuti, hindi ikabubuti sa interes ng Pilipinas. Ayan. Diyos ko, bigat nito, guys. Tatuloy natin dito sa ilalim. When the legal rights and interest of the Philippines have been passed upon by a competent international tribunal, court, or body, ayan na. Kapag ang karapatan natin sa Pilipinas ay napatunayan na ng isang international tribunal, PCA, Permanent Court of Arbitration, korte o isang kinatawan, for too long we have trifled with the obligations of citizenship, and since binding judgment has been passed declaring that the rights, the rights lie on our side, then championing the Chinese position for a fee, no matter the form this may take, is nothing short of championing illegality and the trivialization of what should be a rules-based international order. Mga kutsero, sa Tagalog, anong sinasabi ni Father Ranhilio Aquino na siya pong dean ng School of Law ng San Beda? Dapat daw ay may naisusulat ng batas
na kapag ang isang Pilipino ay may sinabi tungkol na ipinakakalat niya ang interes ng ibang bansa laban sa Pilipinas, lalong-lalo na kapag siya ay binayaran o may nakukuhang benepisyo, dapat daw ay nakakasuhan na siya. Alam niyo, ang hirap makipagdebate sa isang dean ng law school. Paano mo gagawin yun? I agree in part. Kasi alam nyo ako kasi mga kotsero, I'm an advocate of free speech. Nag-a-advocate ako ng free speech. At ako po mga kotsero, ayoko ng kahit anong batas that will curtail free speech. Is this possible? Okay mga kotsero, umpisahan natin sa 1987 Constitution. Ayan, 1987 Constitution. Article 3, Bill of Rights. Okay. So, tingnan natin dito ang freedom of expression. Ang sabi po sa Section 4 ng Article 3 ng ating Bill of Rights ay, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably to assemble and petition the government for redress and grievances. So mga kotsero, sa palagay ko po, ito yung unang i-erase ng mga hindi a-agree dito sa proposal ni Father Ranhilio Aquino na gawing criminal or gawing it's going to be a special law if in case si Commodore Tariela ang gusto niya i-amyendahan ulit ang Article 114 which is for treason. Mamaya putahan natin yung treason. Si Father Ranhilio naman, it's a new law, bagong batas, no? So, dito nakasulat. So, ito siguro yung unang-unang magiging challenge dyan. Yung batas ba na gustong ipasa ni Father Ranhilio Aquino, will it violate or will it go against this provision of law? Yung freedom of speech. What will constitute, ano yung magiging ibig sabihin kapag ikaw ay nagsalita na kontra sa interes ng bansa? Ano yung magiging ibig sabihin nun? Siguro yung detalye na yun, medyo tricky. Medyo tricky yan. Kasi kapag nagpasa ka ng batas na will curtail or magbabawas ng karapatan ng isang tao, lalong-lalo na ng Constitution, mahihirapan yan maipasa. So yun, so magiging challenge ito. Pangalawa, mga kotsero, yung kay Commodore Tariela naman, ito, yung sa pag-revise or pag-amyenda ng treason, no? Ng Article 114, ayan, no? Actually, na-amyendahan na nga ito pang ilang beses na, pangatlo na yata to. Ito ipapakita ko sa inyo. Pangatlong revision na to. Section 3, Article 114 of the same Act as amended by Republic Act number 7659 is hereby further amended. See? Binago na pangatlong beses na ito. Anong sinabi? Inamyendahan uli ang treason. So kasi dati 100,000 lang to. Itinaas pa nila, ginawa ng 4 million. Any Filipino citizen who levies war against the Philippines or adheres to her enemies, giving them aid or comfort within the Philippines or elsewhere, shall be punished by reclusion perpetua to death. So grave offense to, mga kotsero. And shall pay a fine not to exceed 4 million pesos. No person shall be convicted of treason unless on the testimony of 2 witnesses, at least to the same overt act, or on confession of the accused in open court. Yun ang sinabi. Tapos yung conspiracy to commit treason. Alam niyo mga kotsero, ito kasi si treason, nag-a-apply lang yan in times of war. Tignan niyo, ito. Ito yung, ito 100,000 pa dito. Pero na-update na to, 4 million na to. Ano yung elements? Ito yung elements ng treason. Ayan, papakita ko sa inyo. Una, dapat the offender is a Filipino citizen or an alien residing in the Philippines. Or, tapos, ito yung importanteng parte.
there is war in which the Philippines is involved. Yun. So, kapag treason, kailangan may gera. Hindi pwedeng walang gera. Diba? So, kasi yun yung elements eh. So, tapos ano pa yung isang element? Dapat ang offender ay laban sa gobyerno, kakampi ng kalabang estado, or adheres to enemies and giving them aid or comfort. Yun. Ngayon, yung speaking against the Philippines' interest could be interpreted as giving them aid. Ano ang magiging ending nito? I don't think it will prosper. Sa palagay ko, hindi magpo-prosper yung ganyang request for a law. Kasi wala tayo, kung ganyan ang mangyayari, wala na tayong magiging pinagkaiba sa komunistang China. Opo. Sa China po, hindi ka po pwede magsalita laban sa gobyerno. Pag nagsalita ka laban sa gobyerno, ikukulong ka. Minsan death penalty pa. Magturo ka nga lang sa simbahan nang hindi ka authorized eh. Ikukulong ka or yun, concentration camp ka. Ganun. Mahigpit. Ganun sa China. Freedom of speech in China is very, very much curtailed. At kung hindi nagustuhan ng gobyerno yung sinusulat mo, goodbye ka. Alala nyo yung doktor na nag-expose ng COVID, all of a sudden, biglang namatay. Ganun. So mga kotsero, I don't think lilipad ito sa Pilipinas. Lalong-lalo na we are a democratic country and we don't want our freedoms curtailed. Ayaw natin yan. Pero mga kotsero, how do we fight fake news? How do we fight fake news? With the truth. Ilalaban natin yung katotohanan. At tapos may mga nagsasabi pa, bakit kasi naghahabol ng teritoryo ang Pilipinas dyan? Ang low tide elevation, according to the PCA, does not grant territory to the coastal state. Tama naman. Pero, balik na rin natin yung tanong. Bakit naghahabol ang China dyan sa West Philippine Sea at tinatawag nila na teritoryo nila yan? See? Balik na rin natin. Ang ipang-a-address natin sa kasinungalingan ay katotohanan. Yun ang ilalaban natin dyan. Ngayon, mga kotsero, amplified kasi. Maingay, kumbaga, yung fake news. Maingay siya. So how do you fight that? You don't fight volume by removing the speakers. Diba? Diba kapag meron kang microphone, diba, hugutin mo yung power o wala nang maririnig. Pangit yun. You also amplify your voice. Paiingayin mo rin yung sayo hanggang makakumbinsi ka. And mga kotsero, I'm more inclined to believe na marami pong mas Pilipino na mas naniniwala na may karapatan tayo dyan sa West Philippine Sea. Hindi ko sasabing atin ito. Hindi. Kalokohan yun nila Risa Ontiveros. Hindi natin teritoryo yan. Pero, may karapatan tayo dyan. Nasa atin ang sovereign rights. Dahil yun ang sinabi sa UNCLOS. Yun ang sinabi sa UNCLOS. May karapatan tayo dyan. At yun ang kailangan natin i-magnify. Kaya kung mapapansin nyo, si Secretary Gibo, nag-iingay tungkol sa PCA. At kailangan pang ipagpatuloy yun. Kailangan pang mas maraming magsalita, mas maraming magsalita tungkol dyan. Mas marami mag-educate, ituro sa ating mga paaralan. Actually, dapat nga ituro yan sa mga schools natin. Kasi sa China, tinuturo nila na ang 9-dash line ay sa China. Kaya yung mga tao doon, yung mga citizens doon, iniisip nila kapag sinabi ng gobyerno na nanggugulo ang Pilipinas diyan sa West Philippine Sea, kumbinsido sila. Kasi sila, pagkabata pa lang nila, tinuturo sa mga bata na yung teritoryo na yan, atin yan. Sa Pilipinas ba? Ganon? Hindi. You fight lies with the truth. If you're not heard, then amplify your voice. Ganun po yan. Amplify your voice. At sa pamamaraan na yun, hindi na natin kakailanganin pa
na mag-amyenda ng Article 114 which is treason sa revised penal code. Hindi na rin natin pa kailangang gumawa ng isang batas that would curtail freedom of speech. Yun lang naman yung aking pananaw dyan. I could be wrong. I'm not the Father, I'm not the Son, I'm not the Holy Spirit. Yun lang naman yung akin. Kasi mga Kolchero, again, I'm an advocate of free speech. Hindi maganda for any government, kahit anong gobyerno pa yan, hindi maganda sa kahit anong gobyerno na pipigilan mo magsalita ang mga citizens nito. Oo, nakakairita. Oo, kasinungalingan. Oo, nakakabwisit. Pero, kailangan mong labanan ng pagsasalita rin. Ganun po ang labanan ng information war. So mga Kochero, hanggang dito lang po tayo sa video na ito. Okay, maraming pong salamat sa inyong panonood sa ating Coach Jared YouTube channel. At huwag nyo rin po kalimutan na mag-follow po sa atin sa ating Facebook page. At nandoon po yung mga summary ng ating mga long form videos dito sa YouTube. Kung gusto nyo ng mga 10 minutes lang, nandoon yun sa Facebook. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. And God bless everyone and I'll see you next time. Bye! See you!